Mas mahigpit na ang seguridad na ipinatutupad sa mga korte sa bansa kasunod ito ng nangyaring pamamaril sa Palace of Justice sa Cebu City kahapon kung saan 3 namatay kabilang na ang gunman. Sinibak sa pwesto ang 2 gwardiya roon. Live mula sa Cebu City, makibalita tayo kay Mark Anthony Bautista. Mark, nadoble na ang seguridad dito sa Palace of Justice sa Cebu matapos ang pamamaril kahapon. Kinakapkapan na ang bawat mga pumapasok sa gusali at gumagamit na rin sila ng mga metal detectors. Kasunod ng utos sa Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno na imbestigahan ang pamamaril sa loob ng Palace of Justice, bumisita sa Cebu City MTC si Court Administrator Maidas Marquez. Inanunsyo niya ang pagkakasibak ng 2 gwardiya ng Eagle Matrix Agency na nagbabantay sa gusali. Pinadagdagan na rin ng mga pulis na magbabantay sa Palace of Justice. Bukod pa ito sa pagpapaigting sa seguridad ng mga huwes. Mas maayo unta kung makakuan gyud ang security, maka-request sila. Basta ka ng metal detector, strictohon na gyud na nila diha. Ayon sa Guardian si Juanito Aguilar, in-inspeksyon naman nila ng kanyang kasama ang bag ng gunman na si John Pope. Sulit siya? Wala yung mga bantay na siya ba? Wala mo gigibol, isang kichiki mo gigibol. Maging ang mga korte sa iba pang lugar sa Cebu tulad ng bayan ng Argao, naghigpit na ng seguridad. Isa-isa ngayong iniinspeksyon ng mga gwardya ang pumapasok sa justice. Ayon sa mga gwardya, ginagawa naman daw nila ang lahat para hindi makalusot ang anumang armas. Di po siguro takamay sa gwardya kay di ba pamilyar natin yung tao na ba musulod. Maging mga korte sa Metro Manila, naghigpit na rin ang seguridad ngayong araw kasunod ng pamamaril ng Canadian National sa loob ng korte sa Cebu. Mark, sa ngayon balik na sa normal ang mga hearing dito sa Palace of Justice. Nagpaplano naman ng mga piskal na mag-apply ng exemption para sa Comelec gun ban at tutuloy para maprotektahan ang kanilang sarili. Mula dito sa Cebu, yan ang latest. Mark Anthony Bautista, Nagbabalita, Pilipinas.